Hala bahay nila VNC pinagtawanan ng isang engineer. Supermac nagpaliwanag. Isang mapagpalang araw mga Kalingap. Maraming salamat sa inyong suporta mga Kalingap. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe kay Kuya Val at Kalingap Rab pati sa ating munting channel. Maraming salamat po. Marami ang nagtataka kung bakit ang pabahay nila VNC ang pinakamalaki sa lahat at pinakamaganda ito pag natapos na. Dahil aabo ang gastos nito ng 1.5 million, pero buo na ang structure nun pero hindi pa finish. Dadagdag pa ulit ng 1 milyon kung papagandahin talaga ang itsura ng bahay, kasama na dito ang paglalagay ng kisame at mga railings, at magandang kulay ng pintura at mga design, gagawan pa din ng gate ang kanilang bahay. Dahil sa laki ng bahay ay sa haligi at foundation pa lang ng bahay ay umabot na ng 300,000 pesos mahigit ang nagastos. Hindi pa kasama doon ang pasahod sa mga tao. Sa dami ng bahay na nagawa na ng mga Kalingap carpenters ay hindi talaga maiwasan na mayroong pumuna, kahit na nakikita naman natin na polido talaga ang pagkakagawa ng kanilang mga trabaho. Ang gagawing dalawang palapag ay nangangailangan ng maingat at maayos na pagkalkula ng mga gagamiting materyales. Kaya hindi maiwasan na ang mga veteranong mga engineers ay may mapuna at mapansin na may mga mali sa ginagawang bahay nila ni VNC. Ang sahig ay wala din bakal ang mga flooring kaya natawa na lang ang isang engineer ng kanya itong mapansin. Ang suhestyon kasi ng isang dalabhasang engineer ay dapat siguraduhing matibay ang paggawa ng mga poste at foundation lalo na sa kanilang ginagawa na paghalo ng semento ay dapat pasok sa standard na 1, 2, 3. Ibig sabihin ay 1 sako ng semento, 2 sako ng buhangin at 3 sako ng bato. At ang bakal na gagamitin ay matibay at pumasa sa test dapat ay grade 60, for instance. A standard grade 60 bars has a minimum yield strength of 60,000 pounds per square inch. Lalo na dahil may second floor pa ito kaya hindi basta-basta gumamit lang ng mga materyales na hindi pasok sa standard. Dahil mataas daw ito at delikado kapag hindi standard ang mga ginamit, maaring masira agad o kapag may lindol ay posibleng masira agad at bumagsak. Lalo na kapag ang mga poste ay maliliit. Mukha daw kasing hindi matibay ang pagkakagawa lalo na ang foundation. Nangangailangan din na pag ganitong malalaki na bahay ay dapat may isang engineer talaga na nagde-design ng structure ng building. Ang nakikita daw kasi niya sa vlog ni Kalingap Rab kung paano ang paggawa ng bahay ay bara-bara lang o ibig sabihin ay hindi maayos. Kaya dahil dito ay nagpaliwanag si Supermac ang tumatayong foreman o siyang mga nagdi-design sa lahat ng pabahay ng Kalingap. Narito ang sinabi niya. Ang isan sa buhos, magkano na insan yung inabot natin? Di ba nag-order tayo nung una? Ang order natin ay halos nasa nasa 100 plus. Ano yun eh? Nasa 130k. Oh, yeah, 130k po yung unang order natin. Siyempre may bagong order na naman kayo. 100 plus na naman siguro yun. So ganun mga Kalingap, kagastos po. Kasi second floor po kasi ito. Ano? Oh, tsaka talagang quality na yung mga bakal na ginamit ko dito. Ha? Tsaka yung mga bakal na ginamit ko talagang pang ano na yan. Heavy duty na. Saan? Saka ano talaga, ito talaga yung isa sa matrabaho dito, di ba? Oo, yan. Pundasyon. Yan talagang pinakamagastos sa lahat, yung umpisa, pundasyon. Kasi talagang dito tayo kukuha ng tibay, yan. Laging sa pundasyon tayo kukuha ng tibay bago tayo second floor kasi ay. Saka pundasyon pa lang, talagang gagastos ka na. Bakal. Quality na. Pundasyon pa lang. Buhangin, semento. So pagkatapos naman ito, madali na tayo, no? Pagpatong ng hollow blocks, baka 3 araw. Ano na kayo eh? Anong masasabi mo tungkol dito mga Kalingap? I-comment mo lang sa baba ang gusto mong sabihin at ating babasahin isa-isa. Maraming salamat po. To God be the glory.